May isang batang babae na nagpupulot ng basura sa may gate ng construction site. Ngunit nakita siya ng foreman at sinigawan. Bawal magpulot ng mga yan. Umalis ka na, umalis ka na. Nang biglang, dumating ang manager ng construction site. Pinagbilin niya ang mga manggagawa na mag-ayos ng mga gamit. Pagkatapos ay nilapitan niya ang bata at pinulot ang isang bakal na timba. Magkano kaya ang bili nito? Umiling ang babae. Sabing hindi niya alam. Hindi talaga niya alam. Hindi alam. Sige, ibibigay ko na lang sa iyo. Salamat po, Mang. Siya po si Mr. Feng namin. Salamat po, Boss Ye Feng. Mahinahong sabi sa kanya ng amo. Pwede nang mangolekta ng mga basura sa labas ng construction site. Pero ingat ka lang ha. Ang dalaga, si Ye Hideyen. Para makabili ng uniforme ng kambal niyang kapatid na babae. Higit sa isang buwan na siyang nangongolekta ng basura sa labas. Samantala, sa kabilang bahagi ng paaralan, dahil hindi kayang bilhin ang uniforme, tuwing Monday flag ceremony, siya'y nagtatago na lamang sa silid-aralan at palihim na umiiyak. Habang pinagmamasdan ang mga kaklase sa quadrangle na nakasuot ng uniforme, na kumakanta ng pambansang awit habang inaawit ang watawat, sana'y mayroon din siyang uniforme. Dahil maaga namatay ang kanyang ama, at ang kanyang ina ay may karamdaman. Sa pamamagitan ng pag-ipon ng mga basura lamang natapos ng magkapatid ang elementarya. Ngayon, nasa harap na sila ng pintuan ng high school. Isa lamang sa kanila ang makakatawid sa pintuang ito ng pag-asa. Ang isa naman ay kailangang bumalik at magpasan ng mabigat na responsibilidad sa buhay. Unang nagpresenta ang ate na ang kapatid na babae ang mag-aral. Siya na lang daw ang mag-aalaga sa kanilang ina sa bahay. Ngunit ang kapatid naman ay naniniwalang mas magaling sa pag-aaral ang ate. Kaya dapat daw ang ate ang mag-aral. Magalang na nag-aagawan ang magkapatid. Pareho nilang gustong ay paaral ang isa't isa. May naisip na paraan ang ate. Sa pamamagitan ng pagsuswerte kung sino ang papasok sa paaralan. Kung sino ang makakuha ng mahaba, siya ang papasok. Sige, bawal mag-back out. Ito ang kukunin ko. Maikli ang nakuha kong sanga. Si ate naman ang papasok sa eskwela. Si Xiaoyan, ang nakabunot ng mahabang sanga. Kaya siya ang makakapag-aral. Samantalang si Dayan, ang ate, ay mananatili sa bahay para mangalap ng basura. Para may maipambubuhay kami. Pinagmamasdan ng nanay ang dalawang anak. Napakasakit sa kanyang loob. Ngunit nakaramdam ako ng matinding kahinaan, dahil sa sobrang layo ng paaralan. Kaya naman, naglaan ang kapitan ng isang lumang bisikleta, at pagkatapos ay isinama niya si Xiaoyan para tingnan ang bisikleta. Pagkalabas ng kapatid ko, hinawakan ni mama ang kamay ni Dayan, at doon niya natuklasan na may hawak palang mas maikling sanga si Dayan. Nanay, alam na ng mama, si Dayan ang palihim na pumutol niyan. Hindi lang naman yung sanga ang pinutol niya, kundi ang mga pangarap niya sa buhay. Ibinigay niya ang oportunidad na makapag-aral sa kapatid niya. Dumating na rin ang araw ng pasukan. Ang magkapatid, ang isa'y may dalang bag na papasok sa eskwela. Ang isa naman ay may dalang basket na mga ngalap ng basura. Ngunit si Xiaoyan ay matagal nang ayaw umalis. Gusto niyang makipagpalit sa ate niya. Nakita yun ng ate niya at tinulak niya kaagad ang kapatid niya papasok sa sasakyan. Pinagmasdan niya ang papalayo na likuran ng kapatid. Punong-puno ng luha ang mga mata ng ate. Nais na sana niyang sumama sa kapatid niya papasok sa paaralan. Dumating si Xiaoyan sa paaralan dala ang kanyang Certificate of Indigency. Bagamat sinusunod ng paaralan ang pamantayan para sa mga mag-aaral na may kahirapan, nabawasan na ang matrikula at bayad sa libro ni Xiaoyan. Pero ang bayad sa uniforme at iba pang mga gastusin, kung pinagsama-sama, ay umaabot pa rin sa 148 kwarta para sa kanilang pamilya. Walang duda na isang malaking halaga iyon. Inilapag ni Xiaoyan ang hawak niyang supot sa mesa. Nandoon ang mga pinag-iipon nilang basura ng magkapatid araw-araw. Ang naipon niyang pera. Tapos, nang matapos itong bilangin ng guro, sinabi nitong kulang na kulang pa iyon. Umiiyak na sabi ni Xiaoyan, ayoko na ng uniforme. Anong ayaw ng uniforme? Paano naman kung ayaw ng uniforme? Pinaliwanag sa kanya ng punong guro, may parada ng watawat ang paaralan tuwing linggo. Mag-uuniform ang mga estudyante sa pag-awit ng pambansang awit. Suotin mo na lang yang damit mo at tumayo ka sa gitna. Sige, hihintayin ko muna bago ako bumili. Hintayin ko muna bago bumili. Antayin na lang natin. Nang mga sandaling iyon, nakita ng vice-principal ang nakakasakit na pangyayari. Pumayag siyang maghintay muna si Xiaoyan bago bumili. Alam niyang mahihirapan ang bata.
Nagsasalo-salo kami ng tanghalian. Marami ang kinuhang ulam ng ibang kaklase. Samantalang si Xiaoyan ay 4 na sandok lang ng kanin ang kinuha. Mag-isa siyang nakaupo sa tapat, at kumakain ng dala niyang minatamis na labanos. Samantala, ang ate naman ay nakapag-ipon ng isang buong basket ng mga basura. Nang mabenta na niya ang mga basura, may nakita siyang isang tambak ng mga lumang libro. Pagkatapos maghanap ng maghanap, sa wakas ay natagpuan niya ang mga aklat niya noong high school. Kaya tinanong niya ang matandang lalaki kung pwede siyang bumili ng ilan. Nakita ng matandang lalaki ang kanyang matinding pagnanais na matuto. Kaya sinabihan siya nitong pumili na lang, at dalhin na lang daw niya iyon pauwi. Ganon na lang iyon. Simula noon, araw-araw pag-uwi niya ay nag-aaral na siya. Nang umuwi ang kapatid ko galing paaralan, agad niya itong itinago ang mga libro. Dahil natatakot siyang malaman ng kapatid ko, at baka magkaroon ito ng balak na huminto sa pag-aaral. Simula noon, si Dayan ay nagsisikap na mangalap ng basura, habang sinisikap ding mag-aral sa kanyang mga libro. Ngunit ang katotohanan ay lalabas din. Tuon-tuon ang pansin ni Dayan sa pagbabasa. Hindi niya man lang napansin ang pag-uwi ng kapatid niya galing paaralan. Nang makita niya iyon, isang plano ang sumagi sa isip ni Dayan. Itutulak niya ang bisikleta, para magmukhang aksidente. Narinig iyon ng ate niya. Kaya dali-dali siyang lumapit, maingat siyang ay nalalayan pauwi ng bahay. Paulit-ulit na daing ng sakit si Xiaoyan. Kinabukasan, sinadya niyang hindi bumangon. Sabi niya, sobrang sakit ng paa niya, at hindi siya makalakad. Hindi rin siya makakasakay ng bisikleta. Balak sana ni Dayan na magpaalam para sa kapatid. Nang dahil dito, ang nakababatang kapatid ko ay nagsabi, "Ate, huwag ka nang pumunta para tumulong. Nag-absent na ako. Di ba pwedeng ikaw na lang ang pumunta at dumalo sa klase ko ngayon? Ang mga aralin natin nitong mga nakaraang araw, ay pinag-aralan mo na naman sa bahay. Kaya naman siguradong makakasabay ka sa klase. At saka, kahit pumunta ka, wala namang makakakilala sa'yo." Sabi ng kapatid ko, hintayin lang daw kita umuwi galing paaralan. Tapos ituro mo na lang sa akin yung mga tinuro ng guro mo ngayon. Hindi ba't pwede na yun? Pagkatapos, magpapalit-palit na lang tayo ng pagpasok sa eskwela. Magpapalit-palit din tayo ng pagpupulot ng basura. Para walang mamiss sa dalawa. Pero kahit ganun, hindi pa rin pumayag si ate. Nakita niyang nag-aalangan pa rin si ate. Kaya sinabi na lang ni Xiaoyan na kung hindi sila papayag, hindi na rin siya papasok sa paaralan. Wala nang nagawa ang matandang gansa, kaya pumayag na lang siya. Ayon sa bilin ng nakababatang kapatid niya, natagpuan niya ang silid-aralan. Pero ng mga oras na iyon, kinakabahan na siya at nakalimutan na niya ang sinabi ng kapatid niya kung saan ang upuan niya. Aray, Xiaoyan, buti na lang at tinawag siya ng katabi niya. Sa wakas, nakahanap na rin ng upuan si Dayan. Mabilis na lumipas ang nakakakaba na araw. Hindi lang ang guro ang walang napansin na kakaiba, pati na rin ang katabi niya ay walang napansing mali. At sa ganon ay nagsimula na ang panlilinlang na pagpapalit-palit ng pagpasok sa paaralan. Isang nag-aaral. Isang nag-aayos ng basura. Pauwi na mula sa paaralan. Ikinwento ang mga nangyari sa paaralan ngayong araw, at ang mga natutunan sa isa't isa. Nang araw na iyon, dumating ang punong guro sa kantina para imbestigahan ang nutrisyon ng mga bata. Napakasaya niya sa kasalukuyang pagkain. Ngunit habang handa na siyang umalis, nakita niyang may batang nag-iisa na kumakain sa ilalim ng puno. Lumapit siya sa bata. "Ano ang pangalan mo, bata?" "He Xiaoyan." "Siya nga pala," sinabi ng tagapangasiwa sa principal, na nabawasan na ang karamihan sa mga bayarin niya sa paaralan. Tinitingnan ng payat na bata sa harapan. Lumapit ang punong guro para magtanong, "Magkano ang isang maliit na mangkok na kanin mo?" "4 na liyang." "Magkano ang 4 na liyang?" "4 na kwenta, 8 sentimo. Tapos yung tuod ng labanos, baon po namin sa bahay." Ibig sabihin, 48 sentimo lang ang gagastusin mo sa tanghalian. Tapos ang almusal at hapunan. Sa elementarya ng military district, isang tinapay lang ang almusal ko. Hapunan naman ay 4 na timbang na kanin. Hindi ako bumibili ng gulay. Hindi ko kailangan, may dala akong adobong labanos. Adobong labanos lang naman ang gusto kong kainin, yung dala ko galing sa bahay. Nasaktan ang puso ng punong guro nang marinig niya iyon. Pag-uwi niya ay agad siyang nagpatawag ng pulong. Ang paksa ay ang problema sa pagkain ng mga estudyante. Sa pamamagitan ng isang tinatayang kalkulasyon, mga 60 yuan ang halaga ng baon ng isang estudyante kada buwan. Kaya naman ito ng karaniwang pamilya. Ngunit para kay Xiaoyan, na mula sa isang pamilyang lubhang hirap,
Isang mabigat na pasanin ito. Pagkatapos ay muling nagtanong ang punong tagapangasiwa ng pangangailangan sa punong guro. Pinawalang bisa na po namin ang lahat ng kanyang mga bayarin sa miscellaneous at libro. Hindi naman siguro. Pati na ang baon niya sa pagkain ay sasagutin pa namin. E ano naman kung oo? Ayon kay Direktor Tao, binigyan ng gobyerno ang mga estudyante ng karapatang makapag-aral. Kaya dapat tiyakin ng paaralan ang kalusugan ng mga estudyante. Hindi nga makakain ng sapat. Saan kukuha ng pambili para makapag-aral ng maayos? Agad na nagdesisyon ng punong guro na magtatag ng tulong pinansyal para sa mga mag-aaral na nangangailangan. P55 kada buwan para sa mga lalaki. P60 naman para sa mga babae. Hindi lang iyon. Bumili pa ang punong guro gamit ang sarili niyang pera ng mga uniforme para sa kanila. Pag-uwi, inilabas ng ate ang uniforme. At ikinwento sa nakababatang kapatid ang mga nangyari ngayong araw. Tuwang-tuwa si Bunso nang marinig iyon. May uniforme na sila, kaya makakasali na sila sa seremonya ng pagtataas ng watawat. At sa kanilang mga puso, ay tahimik nilang inalala ang tulong ng punong guro sa kanila. Nagsimula ang panibagong linggo. Suot na ni Xiaoyan ang kanyang uniforme ngayong araw na ito. At kasama ang kanyang mga kaklase ay sabay-sabay nilang inawit ang pambansang awit. Pinanood niya ang pagtaas ng watawat ng China. Nakita ng punong guro ang kanyang taos-pusong ngiti, at labis na natuwa. Samantala, sa kabilang construction site, kahit hindi nakadalo ang ate niya, napakasaya niya para sa susunod na Lunes. Susunod na Lunes, siya naman ang magsusuot ng uniforme. Sumaaten sa seremonya ng pagtataas ng bandila. Tanghali, nakaupo siya sa construction site. Habang nag-aalis ng mga pako, nagsasaulo siya ng mga salitang Ingles. Pero aksidenteng natusok ng pako ang kamay niya. Array, 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 array. Anong nangyari? Anong nangyari? Agad na lumapit si Mr. Feng nang marinig niya iyon para tingnan ang nangyari. Inutusan niya ang sekretarya na kumuha agad ng band-aid. Nakita niya ang batang masigasig na nag-aaral. Kuryusong tinanong ni Mr. Feng ang pangalan nito. Heto po, ako po si Xiao Yanhi. Ah, Xiao Yanhi. Ha ha ha. Para lang makaiwas sa anumang. Kahit nasa labas, si Dayan ay gumagamit pa rin ng pangalang Dayan. Nang gabing umuwi si Mr. Feng sa bahay, nakita niyang ang anak niya ay buong araw na nakikinig lang ng musika. Agad siyang nagalit. Pareho namang estudyante. Bakit ang laki ng pagkakaiba nila? Tinawag niya ang anak niya para mapagsabihan. Ang nakakatawa, kaklase pala ni Xiaoyan si Feng Coco. Kinuwento ni Mr. Feng sa anak niya ang nangyari sa construction site kanina. Sinabi niya sa anak niya. Nang marinig ng anak niya na nag-ipon daw ng basura si Xiaoyan sa construction site, agad nitong itinanggi at sinabing nagsisinungaling ang tatay niya. Kasi nasa eskwela lang daw si Xiaoyan buong araw. Naglaro pang araw sila ng pingpong. Para maniwala ang anak niya. Kinabukasan, dinala ng tatay si Coco sa construction site para hintayin si Xiaoyan. Ngunit ang malas naman. Wala ni isa sa magkapatid ang pumunta sa construction site ngayong araw na ito. Agad na naisip ni Coco na nagsisinungaling ang tatay niya. Nang pasukan na ng Lunes, nakita niyang may band-aid sa kamay ni Xiaoyan. Naalala niya ang sinabi ng tatay niya. Bigla na lang natulala si Coco. Nasugatan ng kaliwang kamay ko dahil sa pako. Pinakuha ko pa nga sa kanya ang ilang band-aid. Pero mas kakaiba pa ang sumunod. Nang Martes, tinignan ulit ni Oko ang kamay ni Xiaoyan. Pero wala na ang band-aid. At wala na ring bakas ng sugat sa kamay niya. At ang mas hindi niya makapaniwala, kinabukasan, may band-aid na naman ang kamay ni Xiaoyan, na parang bigla na lang sumulpot. Nang biglang, dumating ang kapitan at tinawag si Xiaoyan, at sinabing nagkasakit at na-ospital ang nanay niya. Para malaman ang totoo, lihim ding sumunod si Coco sa ospital. Sa may pintuan ng silid, nakita niya ang dalawang magkamukhang ibon. Kinabukasan, pinaalis ni Coco mag-isa ang pekeng si Xiaoyan, si Dayan. Alam ko na ang lahat, nakita ko na ang lahat. Ako, pagkatapos ay may kinuha siyang wallet sa bag niya. Sabi niya, may itinago siyang mahigit 1,000 piso. Ipapakuha niya kay Dayan para ipambayad sa hospital bill ng nanay nila. Dahil sariwa pa sa alaala niya ang mapait na pangyayari kahapon. Dahil sa kawalan ng pambayad sa ospital, ang kanilang ina, ayaw nang maging pabigat sa dalawang anak, kaya napilitang tanggalin ang dextrose sa kamay. Pero ayaw na ayaw tanggapin ni Dayan ang pera. Mabait na raw kasi sa kanya si Coco. Nakita ni Coco na determinado si Dayan. Dahil sa kawalan ng magagawa, nag-isip si Coco ng ibang paraan.
Tutulong siya sa kanila sa pagpitas ng mga basura. Binigyan niya si Xiaoyan ng helmet, at sa construction site ng tatay niya, nagpitas sila ng basura. Pero okay lang ang minsan o dalawang beses, pero dumami ang pag-absent niya. Kaya sinabi na ito ng class president sa class advisor. Nang marinig na masigla pa si Kuko kaninang umaga, nagpaalam siyang sumasakit ang ulo niya kaninang hapon. Nagduda ang class advisor na may kakaiba, kaya't nagpadala siya ng 2 tagabantay. Sumunod sila kay Coco. Sinundan ng 2 estudyante si Coco hanggang sa construction site, ngunit nakita nilang nag-iigib si Coco at si Xiaoyan ng mga basura. Pareho silang hindi makapaniwala. Nang dumating sila, naghahanda si Xiaoyan ng kanyang sasabihin sa silid-aralan. Nang bigla, nakita ni Coco ang 2 nagtatago sa sulok. Yang Hui, Sang Hongxing, lumabas kayo. Huwag na kayong magtago. Pagkatapos marinig ang kwento ni Dayan at Xiaoyan, ang 2 ay matagumpay na napabalik sa tama. Hindi lang nakatulong sa pagtatago, nagsinungaling pa sa guro, at sumama pa sa kanila sa pagpupulot ng basura. Nang araw na iyon, nasa National Highway sila. May nakita silang sirang karatula. Itinuring nila itong basura, at pinagsama-sama nilang binuhat. Di nila inaasahan na ang kilos na ito. Nabunyag ang pagpapalit-palit ni Xiaoyan at Dayan sa pagpasok sa paaralan. Kinabukasan, dumating na ang mga tauhan ng tanggapan ng trapiko sa junk shop, at nagsagawa ng imbestigasyon. Agad nilang natukoy ang ilang mga bata. Ayon sa batas, ang panluloob sa mga palatandaan ng trapiko ay may kaukulang parusang kriminal. Ngunit dahil mga bata pa sila, kaya naman, si Xiaoyan lang ang pinagmulta ng 1,000 yuan, at pinasailalim sa pagsasanay sa pag-iisip. Si Kako ay tinanong ng guro, pero hindi niya sinabi ang tungkol sa palitan ng pag-aaral ng 2 magkapatid. Hindi niya ito inamin. Samantalang ang 2 pang kaklase ay hindi nakayanan ng presyon, at inamin ang lahat. Kambal sila. May isa na ang pangalan ay Dayan at isa pa ay Xiaoyan. Sira ang mga karatulang kalsada na ipinagbili nila, at hindi si Xiaoyan ang nagbenta ng mga karatula, kundi ang ate niyang si Dayan. Mahirap ang pamilya nila, kaya naman nagpapalitan sila ng pag-aaral. Pagkatapos marinig ang mga salitang ito, halo-halo ang naramdaman ng pangalawang punong guro. Pagkatapos ay pinapanta niya ito kay Dayan na pumasok sa paaralan ngayong araw. Ngunit kahit saan na siya maghanap sa paaralan ay hindi niya makita si Dayan. Nasa bahay na noon si Dayan. Yamakap siya sa kanyang ina. Alam na nila ang tungkol sa multa at sa pagpapalit-palit ng pagpasok sa paaralan. Hindi niya alam ang gagawin niya, at lalong hindi na niya kayang pumasok sa paaralan. Sa paaralan, sa harap ng principal, mga guro, at mga kaklase. Isinaysay ni Coco ang lahat ng nangyari. Nang mga sandaling iyon, para bang nag-mature si Coco. Nang mga oras na iyon, pumasok ang vice principal na may dalang resulta ng investigasyon ng mga pulis. Aniya, matapos ang investigasyon at pagsusuri, ang mga karatulang ang ipinagbili ng mga bata ay sira nga, kaya hindi mapaparusahan. Pero malungkot pa rin si Coco, kasi pumunta lang siya kanina sa bahay ni Dayan at Xiaoyan. Nakita lang niya ang nanay nila. Alam nilang pupunta si Coco, kaya pinabigay sa nanay nila ang uniforme pabalik sa paaralan. Kasama pa roon ang 300 yuan at isang liham. Binuksan ni Coco ang sulat. Nanginginig na binasa ko sa inyo ang mga nakasulat sa itaas. Isa-isa. Ang mga traffic sign na yon ay pinulot lang namin. Walang kinalaman kayo ni Sang Hongxing at Yang Wei dyan. Kaya naman kami lang dapat ang pagmultahin. Pero wala kaming gaanong pera. 313 piso at 50 sentimo lang ang lahat ng pera namin. Kasama na riyan ang pinagbentahan ninyo ng mga pinulot naming basura. Nasa amin na lahat to. Pakisabi na lang po sa aming guro. Kahit na nakapagbayad na kami ng bahagi ng multa, ang natitirang utang ay babayaran na lang namin magkakapatid sa pamamagitan ng pagpupulot ng basura. 1 taon, 2 taon, hindi pa rin siguro namin ito maubos. 5, 6 na taon, mababayaran din naman namin yan. Pakisabi na rin po sa amin kay Principal Meng at kay Guru Zing na kumusta na kami, ang gaanong pag-aalala nila sa amin, at ang totoo'y tinatago namin sa kanila, ang pagpapalit-palit namin ng pag-aaral, kaya patawarin ninyo kami. At si Principal Tao. Gusto na naming tawagin siyang lolo. Ang mga uniforme na binili niya para sa amin, isauli mo na lang po sa kanya. Natapos basahin ni Oko ang sulat, tumayo si Principal Tao, mangiyak-ngiyak na wika, tiyak.
Sisiguraduhing maibabalik ko sila. Maibabalik. Pagkatapos noon, muli siyang bumalik sa harapan ng klase na may mabigat na kalooban. Gusto kong makita mismo sina Dayan at Nyan, magkapatid, na nakasuot ng uniforme, habang kumakanta ng pambansang awit sa pagtataas ng bandila. Pinag-aral ko silang dalawa. Sa wakas, sa tulong ng punong guro at ng mga guro at mag-aaral, nakabalik na sila sa paaralan. Hindi na nila kailangang magsalitan sa pagpasok. Ang kwento ni Dayan at Nyan ay umani ng malawak na atensyon mula sa publiko. Sa tulong ng mga mababait na tao, gumagaling na rin ang sakit ni Mama Dayan. Ang magkapatid na nakasuot ng maiinit na damit ay naglalakad sa puting daan patungo sa paaralan. Lumipas na ang taglamig, at ito na ang panahon ng pagsibol ng mga halaman. Ang kambal na magkapatid ay lilipad tungo sa maliwanag na tagsibol. Sa kwento, ang boss sa construction site ay yumuko at inabot ang bakal na timba ng may malumanay na salita. Ang mabuting gawa ng principal na nagbayad mula sa sariling bulsa para sa uniforme ng paaralan. Ang katapatan ng kaklase na nag-alay ng sariling ipon. At ang mga pangarap na lihim na itinago ni Dayan habang tahimik na pinutol ang sanga. Sama-samang hinabi ang makinang na tela ng pagkatao. Ang kabutihang ito ay kay principal tao. Ang edukasyon ay dapat isabuhay bilang pag-init ng buhay sa buhay. At higit pa rito, ito ay ang resonansya ng mabubuting elemento sa mekanismo ng lipunan. Ang kabutihan ng tao ay hindi kailanman isang nakabitin na simbolo ng moralidad, kundi ito ay hinabi ng empatiya bilang habi, at ng kilos bilang mga pakpak, na naglalatag ng espiritual na totem ng pag-asa sa pagitan ng mga bangin ng kapalaran. Upang bawat kaluluwang tumutungo sa liwanag, lahat ay maaaring maligo sa sinag ng edukasyon sa umaga.